itim na alon sa lawa ng Taal. Sa isang tahimik na baryo sa tabi ng lawa ng Taal, kilala ang matandang maninisdan si Mang Lucio. Araw-araw siyang lumulunsad sa lawa sa kabila ng mga babala na matatanda na may nilalang daw sa ilalim ng tubig na bumabalik tuwing kabilugan ng buwan. Isang araw, inimbitahan ni Mang Lucio ang kanyang apo na si Emer na sumama sa kanya sa paninisda sa gabi. Laging masagana ang huli kapag kabilugan ng buwan. Kahit may kaba si Emer, sumama siya upang makasama ang kanyang lolo. Sumapit ang gabi at tila balot ng usok ang buong lawa. Wala ni isang inay, walang kulaglig, walang huni ng ibon. Naglayag sila patungo sa gitna ng lawa, kung saan ayon sa alamat, naroon ang pusod ng lumang bulkan, ang pusod ng kababalaghan. Biglang lumamig ang hangin, sa kalagitnaan ng dilim, may narinig silang tila pag-iyak, mahina, parang babae. Pero hindi tao ang tunog. Napalimon si Emer sa likod ng bangka, at sa kanyang pagkagulat, may aninong nakatayo sa ibabaw ng tubig, mahaba ang buhok, putlang-putla ang mukha, at walang mata. Ngunit nang lumingon si Mang Lucio, wala na ito. Bigla namang lumakas ang hangin at nagsimulang umalo ng lawa, hindi karaniwang alon, kundi pab-ilog, parang may gustong lumitaw mula sa kailaliman. Maya-maya, may lumabas na malaking itim na aninong parang dambuhalang ahas, may mukha ng babae, matay apoy, at tinig na nagpapaninig sa laman. Sakripisyo. Untik nang matapan si Emer sa tubig, ngunit hinawakan siya ni Mang Lucio. Lumuhad ka, apo, huwag kang titingin sa mata niya. Nagdasal si Emer habang nanininig, ngunit sa kanyang paningin, nakita niyang sinisid ng nilalang ang kanilang bangka at biglang nawala ang lahat ng tunog, tahimik, walang alon, walang hangin. Nang makabalik sila sa pampam, nanginginig pa rin si Emer. Tinanong niya ang lolo niya. Ano yun, lolo? Huminga ng malalim si Mang Lucio. Hindi ko na dapat sinabi, pero ang lawa ng Taal ay hindi lang lawa. Isa itong lihim na pintuan sa pagitan ng mundo ng tao at ng mga nawawala. Kada 100 taon, may hinahanap silang kaluluwa, at sa bawat sakripisyo, may isang pamilya ang hindi na makakauwi. Kinabukasan, humalat ang balita. 3 mangingisda mula sa kabilang baryo ang hindi na nakauwi. Natagpuan ang kanilang bangka na lumulutang, wala ni isang bakas ng dugo. Ngunit may isang ukit sa kahoy ng bangka, isang mata na nakapikit. Si Emer ay hindi na muling bumalik sa lawa, ngunit tuwing kabilugan ng buwan, naririnig pa rin daw sa may dalampasigan ang tinig ng babaeng umiiyak, humihingi ng sakripisyo. Lumipas ang ilang linggo, ngunit hindi pa rin matahimik si Emer. Hindi siya makatulog tuwing gabi, lagi niyang naaalala ang malamig na tubig, ang mukha ng nilalam, at ang salitang sakripisyo. Habang naglalakad-lakad siya sa lumang bodega ni Mang Lucio, napansin niya ang isang lumang baul na kalaw-angin. Sa loob nito, may isang makapal at kupas na aklat na may pamagat. Ang alo na mga nawawala, mamalihin ng lawa ng Taal. Binuksan niya ang aklat at nabasa niya ang sumusunod. Isang diwata ang isinumpa sa ilalim ng bulkan. Sa kanyang pagkamatay, naging laman siya ng lawa. Naghihintay ng hustisya sa mga taong nagtaksil sa kanya. Kada 1 siglo, ang kanyang galit ay bumabamon. May larawan ng isang babae sa pahina. Ang itsuray kamukhang kamukha ng nilalang na nakita niya, nakalagay rin sa dulo ng pahina. Ang magdadala ng dugo ng lahing nagtaksil ang siyang magpapalaya o muling magpapahimlay. Nagdalawang isip si Emer, kaya't kinausap niya si Mang Lucio. Lolo, ano ang ibig sabihin ng aklat na yun? Tayo ba may kinalaman sa sumpa?
Tahimik lang si Mang Lucio. Sa kanyang pagkakatitid sa malayo, lumabas ang katotohanan. Apo, ang apelyido natin, Alvaro, ay mula sa isang konkistador. Si General Alvaro ang isa sa mga Espanyol na nagtayo ng kampo dito noong ika-17 siglo. Isa siya sa mga dumakip at nagpahirap sa isang babaylan ng bulkan, si Diwata Selamya. Bago siya itinapon sa lawa, isinumpa niya ang buong lahi ng Alvaro. Napatras si Emer. Tayo pala ang lahi ng nagdaksil. Humano si Mang Lucio. Ako ang dapat na isinakripisyo, pero ako'y nakatakas noon, kaya siguro ikaw ang nakita niya ngayon. Kinabukasan, natagpuan ni Emer ang balat niya sa kaliwang balikat na may nag-uumusbong na marka. Isang mata na unti-unting bumubuka. Gabi-gabi, naririnig niya ang tinig ni Salanya sa kanyang panaginip. Dugo ang utang, dugo ang kabayaran. Lumapit si Emer sa isang albularyo sa kabilang baryo. Doon niya nalaman na iisa lang ang paraan para matigil ang sumpa. Hanapin ang bato ng guni-guni sa pusod ng lawa at ialay ang pinakamahalagang alaala ng kanyang angkan, ang sakripisyong hindi dugo kundi paglimot sa kasalanan. Muling bumalik si Emer sa lawa, mag-isa. Gamit ang luma at sira-sirang bangka ni Mang Lucio, lumayag siya sa gitna. Doon, sinalubong siya ng katahimikan. Walang alon, walang hangin. Lumubog ang bangka ng kusa. Hindi siya lumaban. Bumukas ang tubig na tila bibig ng bangumot. At sa kailaliman, natagpuan niya ang isang altar na bato. Ang bato ng guni-guni. Lumapit siya, at sa kanyang paghawak dito, bumalik ang alaala ng kanyang angkan, mga kasalanan, kasinungalingan, at ang pagtakbo mula sa katotohanan. Umiiyak siyang sumigaw. Patawad, para sa lahat ng kasalanan iniwasan namin harapin. At sa isang higlap, nagliwanag ang lawa, ang nilalang ay lumitaw sa harap niya. Hindi na anyong halimaw, kundi isang maganda at malungkot na diwata. Tumitig ito kay Emer, saka nagsabi, Ngayon hindi ka nalang tagapagmana ng sumpa, isa ka ng tagapagligtas. Nagising si Emer sa dalampasigan. Wala na ang marka sa kanyang balikat. Tumahimik ang lawa at wala nang nawalang maninisda mula noon. Ngunit sa gabi ng kabilugan ng buwan, may iilang nagsasabing may nakikitang babaeng nakatayo sa gitna ng lawa, hindi na umiiyak, kundi nakangiti, binabantayan ng kanyang mga alaala. Maraming salamat sa muling pakikinig na maikling kwento. Kung gusto mo pang makinig ng iba't ibang kwento, bisitahin ang playlist ng Pinoy Horror Movie sa aking YouTube channel. At huwag kalimutang e-subscribe ang Jonas Mini Vlog para updated ka sa bawat kwento.